Sa panahon ngayon kung saan ang balita ay mas mabilis pa sa kisap mata, naglipa na sa social media, lalo na sa TikTok, Facebook ang mga video at post na nagsasabing si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dinakip na. Ang mga ito ay madalas may kasamang mga larawan ng dating Pangulo na tila nasa likod ng rehas o di kaya ay pinoposas ng mga dayuhang autoridad. Breaking news, Duterte, hinuli na ng ICC. Ang mga ganitong uri ng content ay mabilis na kumakalat na ibabahagi ng libu-libong beses sa loob lamang ng ilang oras at nagdudulot ng kalituhan at matinding reaksyon mula sa mga netizen. Ngunit ang tanong na dapat nating lahat itanong ay ito, totoo nga ba? Sa aming masusing pagsisiyasat at pag-fact check, ang sagot ay isang malaking hindi. Walang katotohanan ang mga balitang ito. Hanggang sa araw na ito, ika-25 ng Agosto, 2025, walang inilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Siya ay malayang nakatira sa kanyang tahanan sa Davao City. Ang mga larawang ginagamit sa mga peking balita ay kadalasang luma, edited o kinuha sa ibang konteksto upang magmukhang totoo at makapanlin lang sa publiko. Ang mga ito ay halimbawa ng mapanirang disinformation na sadyang ginawa para maghasik ng kaguluhan. Upang makumpirma ito, sinuri namin ang mga opisyal na anunsyo mula sa ICC mismo. Para lubos nating maintindihan ang sitwasyon, kailangan nating alamin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ICC. Ang International Criminal Court na nakabase sa The Hague, Netherlands, ay isang pandaigdigang korte na nag-iimbestiga at lumilitis sa mga individual na akusado sa pinakamalalaking krimen, genocide, crimes against humanity, war crimes. Ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay nakasentro sa kanyang war on drugs, kung saan libu-libo ang namatay. Ang ICC ay nagsasagawa ng investigasyon upang alamin kung ang mga pagkamatay na ito ay maituturing na crimes against humanity, partikular na ang malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Ang proseso ng ICC ay hindi basta-basta. Ito ay mahaba, masalimot at dumaraan sa maraming yugto. Nagsisimula ito sa isang preliminary examination kung saan tinitingnan ng Office of the Prosecutor kung may sapat na basehan para magbukas ng formal na investigasyon. Nangyari na ito sa kaso ni Duterte. Ang kasunod na yugto ay ang formal na investigasyon. Isang mahalagang dahilan kung bakit komplikado ang issue ng ICC ay ang opisyal na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Noong Marso 2016, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, formal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Rome Statute ang kasunduang nagtatag sa ICC. Ang argumento ng gobyerno noon, wala ng jurisdiksyon ang ICC dahil hindi na tayo miyembro. Gayunpaman, iginigit ng ICC na saklaw pa rin ng kanilang jurisdiksyon. Partikular mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2009. Ito ang legal na debate na nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nananatili ang posisyon, hindi makikipagtulungan. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, ang Pilipinas ay may sarili at gumaganang sistema ng hustisya, kaya hindi na kailangan ng pakikialam ng isang dayuhang korte. Ang posisyong ito ay naglalagay ng malaking hadlang sa investigasyon ng ICC. Nahihirapan silang makakuha ng opisyal na mga dokumento at magsagawa ng investigasyon sa loob mismo ng bansa. Ang hindi pakikipagtulungan, dahilan kung bakit mahirap ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant. Kasabay ng issue sa ICC, mainit din ang usaping pampolitika kay Vice Presidente Sara Duterte. May mga ulat ng lumalaking lamat sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte. Dating magkaalyado sa ilalim ng UNITEAM. Para sa iba, ito ay lehitimong paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Posisyon ng gobyerno. Ang paglaganap ng peking balita tungkol sa ICC at kay Duterte ay isang malinaw na sintomas ng mas malaking problema, ang digital disinformation. Ang mga maling impormasyong ito ay sadyang idinisenyo upang maging viral. Gumagamit ito ng mga pamagat na nakakagulat, mga edited na larawan, emosyonal na pananalita, upang makuha ang ating atensyon at pilitin tayong i-share ito ng hindi na nag-iisip. Ang panganib dito ay hindi lamang ang pagkalito ng isang tao. Kapag ang kasinungalingan ay naipakaat ng malawakan, maaari itong makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kaya paano natin lalabanan ito? Ang unang hakbang ay ang pagiging mapanuri. Bago maniwala sa isang balitang nabasa online, tanungin muna, saan galing ang impormasyong ito? Mga pangunahing diaryo, istasyon ng telebisyon, lehitimong news websites.
Suriin ang source, basahin ang buong balita, hanapin sa ibang news sites. Sa pamamagitan ng pagiging critical at pagtitiwala sa lehitimong source, pinoprotektahan natin ang ating sarili at tumutulong mapanatili ang mas makatotohanang diskurso.